Marcos 2:21-22. Wala nang tatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Kagulang ng bagong kayo, mababa sa kanluma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilip ng bagong alak sa lumang isiglang balat. Sapagkat pamuputong ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang isiglan. Bagong alak, bagong isiglang balat. Dahil sa pag-asa natin yan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kanindigan niya o nuni. Pasigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon nananatili ang talukong na yun tuwing binabasa nilang matandang tipan. At maalis lamang ang talukong na ito kapag isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila aklat ni Moises, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon ay naalis ang talukong. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, nandun din ang kalayaan. At ngayon naalis na ang talukong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon, at ang kaniningan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang nagpapabago sa ating inyo upang lalong maging maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo matigas na pagkain, ngunit gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas sa isang gulpak, wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa sapagkat walang napakinggan na pagkautugan. Ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asa ang ating tinanggap. Sa pamamagitan nito'y nakalalapit tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawin niya sa sordote ang iba, ngunit sumumpa siya ng gawin niya sa sordote si Jesus ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ang Diyos ay hindi sumumpa, ang Diyos ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay si sordote magpakailanman. Dahil kay Jesus, tayo nakatitiyak sa isang lalong mabuting tipan. Kung walang kakulungan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawang, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kahit sinabi niya na darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa kanyang Juda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akaya ko sila mula sa Egypto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magkikitipan pagdating ng mga araw na yaon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, sila namang ay magiging bayan ko. Darating ang araw, kahit ituro ninuman sa kanyang kababayan at sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y kilalanin nilang lahat mula sa pinakabas hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipatatawag ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasalanan. Nasabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawalan. Georgie David po, alipin at apostol ng Kristo, alipin at apostol at buktong na anak ng Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Amen.